So, good morning everyone. Ako din napili karon nga topic is by the way, I'm Alin Enoch and ako napili karon nga topic is kuan is SDG 15, also known as Life on the Land. So, unsa man jud ang Life on the Land? Life on the land is not without its challenges. Agricultural work is physically demanding, requiring long hours of labor, often under the harsh weather conditions. Excuse me. Farmers and rural communities are also at the mercy of nature's floods and unpredictable weather patterns can be jeopardize crops and livestock, leading to financial instability. Despite these hardships, those who live on the land develop resilience and adaptability, learning to respect the forces of nature and work with them. So sa kuan day guys sa life on the land day guys, kay ang most naigo gid na gid ang farmers. Kay lagi ang farmers lisod jud kayo. Kay ngano magtanom sila one init kay nabre mga unpredictable weather nga maabot. Nya usa pod na mga tiguang nga mga trabahante anang life on the land kanang mga farmers na mga tiguang nya usa pod dili pod na siya basta-basta ang fields sa ilang kuan dako kay na sa tanan. Ilan ang lakawon para magtanom og seeds, magbisbis og kanang mga anti-pesticides like kanang para patay sa mga kuan sa mga insects nga mukaon sa ilang kuan, mukaon sa ilang plants or sa kanang mga tinanom nila. Nya yang ang mga trabaho pod sa kanang farmers kay kuan tawag kanang kapoy kay sa tanan, dili siya lalim gid ang kuan sa farmers, ang kinabuhi sa farmers. So akong napili nga solution sa kuan sa mga farmers is ang drone. So first, what is drone day? A drone, technically known as unnamed aerial vehicle, in short UAV, is a flying machine that operates without human pilot on board, controlled remotely and autonomously. So ang drone day guys, kuan din na siya day kanang wala day kanang nag-drive ana niya on board, like dili siya kalawa sa airplane, like kanang ang airplane lagi nag-drive na tao sa kuan sud sa kuan sud sa kanang kuan nya sa kuan day sa drone day kay remote ra ang pamaagi para madrivean ang drone. Drones are also revolutionizing industries, transforming the way we perceive aerial technology and impacting both civilians and military sectors. So, mas gamit po din na sa mga militaries guys. Sa mga bantayan po na to karon. Ang drone is kuan na kay siya kanang daghan na kay gamit sa drone. Dili ra mga militaries, dili ra pod mga kuan. Also farmers gamit po daw ng drones. So napay uban kanang by taking pictures sa layo para makuha ang view sa tanan. Pwede ka magamit og drones. So these versatile devices equipped with an advanced sensors and cameras. So in order day nga madrivean siya tarong guys, like kanang makuan siya sa tawag na makabantay sila nga mabangga na or asa pa dong ilang drone or para madrivean nilang tarong nga dili maunsay lang drone, di magubay lang drone na din ay camera og sensors. So have application ranging from photography and agriculture to security and defense. So kuan pwede siya pa photography as I said ganiha, pwede siya photography, pwede po siya security, pwede po siya defense. So daghang kay gamitan ning drone gyud, advance kay sa tanan kanang in order to kuan imong kagalingon ba para ma-save nimong kagalingon sa imong buhaton. Pwede ka mo gamit og drones pero di sa tanan mo trabaho, like kanang nay trabaho sa tao nga pwede mabuhat sa drones. So nadali guys,
drones can help farmers by providing aerial views of their fields. So, as I said, ganiha, dili gid lalim ang trabaho sa farmers. Dako gina sa tanan ilang fields. Kanang kapoy ka na suruyon, kapoy ka na magtanom kag kuan, magtanom kag seeds, magbisbis ka, magkuan ka sa magkuan ka, manghagbas ka sa kuan, manghagbas ka sa imong kuan, farm. Dili gid siya lalim kay kuan. Pero sa drones, pwede nimo makita sa kuan kung unsa gidak-on sa imong kuan, unsa gidak-on sa imong field, sa imong kuan, sa imong farm. Now, allowing them to monitor crop health and identify issues like pest or water shortage. So, makita nimo kung kitsay nabay mga animals nga makuan sa imong kuan, like musud sa imong farm nga like mabuhat og kanang mga kuan nga makapatay sa imong tanom. Pwede nimo siya makita, pwede nimo siya pasuruyon imong drone para makita nimo na basta sa water shortage, pwede nimo makuan para na may uban na kanang ilan na kauton ang ay na sila kauton na nga kuan, ay na sila kinang murag kanal para adto makaagi ang tubig para ang katon lang gitanong nga kuan mabuhi to, like kanang healthy lang kuan, sige pag produce og tubig ang katong kuan ba ilang kanal nga gi-connect dito sa kuan sa silang farm. So para pud monetize silang kuan, ma-monetize ilang ay mga kuan, makita ilang tawag na ilang plants nga safety ba or kuan or nabay problema or wala. So they can also assist in spraying fertilizer and pesticides more efficiently. So pwede po dire sa makita na to dire sa picture guys, pwede siya makabisbis og mga pesticides para sa mga insects nga mokaon sa imong tanom. Kay di ba gina malikayan nga na insects nga mokaon sa imong tanom nga makapatay. Mao pud na hinungdan nga magamay ang ani nimo sa kuan sa imong farm. Mogamay imong ani nya, mogamay imong kwarta, kapoy kay imong kahago. So dire reducing waste and labor. So di ka mangitag tao para imong suhulan nga imo na imong kuan sa mo tatiguang ka, di man gid na malikayan nga manuhol ka para lang makuanon to imong farm. So drones can help farmers plant seeds by using specialized equipment to drop seeds directly into the soil, covering the large areas quickly and efficiently. So grabe sa drones guys, gamit juga yung drones, pwede siya makatanom og seeds dire, makita na to sa picture, pwede siya makatanom og seeds para pod makuan ang mga trabaho sa mga tiguang, dagan juga mga trabahante ani mga tiguang guys sa kuan guys sa kanang kaning mga farmers, dagan juga mga tiguang ani guys para pod malikayan nila ang mabasa sila sa uwan, mainitan sila, pwede sila mogamit og drones, pwede sila mokuan, pwede sila mo gamit og drones para makuan nilang trabaho. Pero dili tanan sa drones pwede makuan, pwede ra makuan, hagbas na lang imo, ika na lang maghagbas sa kuan, timingon nimo nga malandong maghagbas na lang ka, kay di man gina mabuhat sa drone, kay nay possible nga mamatay mong tanom na ikaw manghagbas ka gamit ang drone, kay kung dili nimo control ang kuan, may nang ikaw gid mismo makuan. So nade ko ipakita nga video ninyo guys nga kuan nga nagamit siya og drone kani. Kilos lang sa isang hektarya,
Pero pag sa manual, dalawang kapan at kalahati ang building namin. Yung unang drone shooting namin naka-85 kabang kami. Nung nakaraang ordinary ng manual namin 16 na kuha lang namin. Maganda yung impression din dahil hindi ka naman pagod. Hindi ka lang sa kasada. Yung kapitid talaga, sumasting kunti. Sabi ko, pwede ko lang rin kapag. So mga dito guys, so dako kay lang natabang jud sa drones. Sa ginaingon pa sa katong tiguwang, ang drones daw dako kay natabang nila, nakukuha nilang trabaho, nakaani sila daghan o nakuha nila na survey nila og tarong ilang one plans. So mara dito tanan guys. Thank you so much guys and goodbye.